Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Philippians chapter 2 verses 9 to 11. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at pagpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Confessing the Lordship of Christ. Bakit mahalaga na i-confess ng isang tao yung Lordship ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Ngayon, kung titignan niyo po yung Romans chapter 10, verse 9, na sinasabi po dyan, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, dalawang bagay po ang mahalaga para maligtas ang isang tao. Dapat i-confess niya na si Jesus ang kanyang Panginoon. Pangalawa, dapat paniwalaan niya yung ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo nung binuhay niya itong muli mula sa mga patay. So, dapat po naiintindihan natin yung truth about the resurrection. At the same time, dapat po i-confess natin yung Lordship ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Yun po ang specifics ng salvation. Ngayon, bakit mahalaga ang confession? Kasi para mong sinasabi na Satan is no longer my Lord. Jesus is my Lord. Kaya alam niyo po, yung pinag-aralan natin yesterday, napakahalaga po nun. Naintindihan na po natin na dati tayo po'y alipin ng kasalanan at ni Satanas. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2, verse 2. Sinusunod natin yung prinsipe ng kasamaan. At dun sa John chapter 8, verse 44, sinabi ng Panginoong Hesus dun sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya, you belong to your father, the devil. So, hindi aksidente na binanggit ng Panginoong Hesus itong mga pananalitang ito. May katotohanan po ito na itong mga taong hindi nananalig sa Panginoong Hesus, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, bakit mahalaga yung confession? Kasi ang confession, yan ay declaration. Sinasabi mo sa harap ng tao. At hindi lamang sa harap ng tao. Tandaan niyo po, napapakinggan din po tayo ng mga anghel at mga demonyo kapag tayo po ay nagsasalita. Kaya pag kinonfess po natin na si Jesus na ang ating Panginoon, naririnig yan ng mga anghel at ng mga demonyo. Kaya mapapansin nyo sa Luke chapter 15 verse 10, ng mga anghel nagre-rejoice kapag may isang taong nagsisi. Sa Luke chapter 9 verse 26, sabi ng Panginoong Jesus, huwag nating ikahiya yung ating Panginoong Jesus at yung kanyang mga salita. So, ibig sabihin, gagawin talaga natin openly yung confession. Kailangan ipahayag ng ating bibig na si Jesus na ang ating Panginoon. Alam niyo po, many years ago, nagkasakit po yung aking asawa. For more than a year, labas-pasok po kami sa ospital. Nakakawa po yung kalagayan namin. Na-drain po yung aming finances. At isang araw po, binabasa ko po yung Philippians chapter 2 verses 9 to 11. All of a sudden po, nagkaroon ako ng revelation. Napaka-powerful po nito mga verses na ito. Na-realize ko na dapat ang isang tao o ang isang believer, i-confess niya yung Lordship ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ko po ay gumawa ako ng poster. Isinulat ko po yung mga salita doon po sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, and everyday mini-meditate ko po ito. At sinasabi ko, Jesus is Lord over my life, over my family, over my wife, over my children. At alam niyo po, habang mini-meditate ko to at the same time, kino-confess ko po, tuwing ako'y mananalangin, nagkaroon po ako ng panibagong lakas. At the same time po, unti-unti, nakita ko po na kumikilos ang Diyos sa aming buhay. Alam niyo po, miraculously, gumaling yung aking asawa sa kanyang karamdaman. Marami pong doktor ang hindi makapaniwala. Anong nadiskubre ko po itong katotohanan na ito, hindi lamang po araw-araw ko binabanggit yung Lordship ng Panginoong Hesus
sa aking buhay. Kundi sa lahat ng pagkakataon na nakakaranas po ako ng mga problema sa aking buhay, lagi kong sinasabi, Jesus is Lord over my life, over my family. Alam niyo po, napaka-powerful po nung truth na yun. Ano po? Kung ang lahat lamang ng tao maintindihan nila na hindi na sila pwedeng pagharian ni Satanas dahil si Jesus na ang nakapaghahari sa kanilang buhay, mati-deliver po tayo sa mga bondages na meron pong si Satanas sa ating buhay. Kaya alam niyo po, mahalaga rin yung alam natin yung katotohanan patungkol po sa resurrection. Kasi malinaw po dyan, sabi rito, we must believe in our hearts that God raised Him from the dead. Ano ba ang nangyari sa resurrection? Sabi sa Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and in earth belongs to Jesus. At ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 21 to 22, He is far above ruler, principalities, powers, and authorities. Kaya ang linaw-linaw po sabi sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Naintindihan na namin yung kahalagahan ng pagdideclare at pagkukonfess na Jesus is our Lord. Kapag ginagawa namin ito sa aming buhay, nawawala ang kapangyarihan ni Satanas sa aming buhay. Hindi na siya nakapaghahari pa. At higit sa lahat kaming mga anak ng Diyos ay mamumuhay ng matagumpay. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Today, we know and declare that Jesus is our Lord and Savior. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.